Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Mukhang gustong magpakilala nitong si Martin Romualdez na siya ay mas supreme ay sa Supreme Court mga kababayan. Dahil alam nyo ba no, na binalaan or binantaan ni Martin Romualdez itong Supreme Court na sila po ay mga impeachable officer no, dahil po sa naging decision ng Supreme Court pabor po kay Vice President Sara at sinasabi ang proseso na ginawa nitong kampo ni Martin Romualdez sa House of Representatives is unconstitutional. Hindi ito matanggap ni Martin Romualdez. Kaya ngayong araw sa kanyang mensahe, kasabay ng pag-file nila sa Supreme Court no, ng motion for reconsideration, ay binantaan niya po yung mga Korte Suprema. So palagay ko mga kababayan po natin, ito rin ang dapat kasuhan ng Korte Suprema ng indirect contempt dahil sa pag-question at pagbanta nito. Alam mo, pangalawa na po siya yung nagbanta. Una ay itong si De Lima, no? Sabi ni De Lima na impeachable daw po ang mga Supreme Court at kung sakali no, na hindi daw po papaboran ang kanilang motion for reconsideration, abay ipapa-impeach daw po una ni De Lima yung mga justices ng Supreme Court. So ngayon naman ay sinunda naman po ito nitong si Martin Romualdez. Kaya tuloy napapaisip po tayo, ito ba si Martin Romualdez ay tuta ni De Lima? O si De Lima ay tuta ni Martin, no? So vice versa mga kabayan natin. Anyway, marami po sa kanila, no? Yung kung ano-ano na lang ang pagbabanta at sinasabi sa Supreme Court. O ito, tingnan nyo ito. Sabi ni Tito Soto, no? Ang Supreme Court daw ay ina-amend daw ng Supreme Court ang Constitution dito po sa naging ruling nila sa impeachment ni Vice President Sara. O tingnan nyo ha, parang gusto rin maging supreme nitong si Tito Soto ay sa Supreme Court, no? Na ang gusto niya na siya ay masusunod pagdating po sa impeachment trial ni Vice President Sara. At sinasabi ni Soto, no, na gumawa daw ng sariling ruling itong Supreme Court. Marami nga talaga sa kanila ngayon, no, yung nag-a-assume at nagpapakilala na mas mas malakas or mas supreme nga kaysa Supreme Court. So ito, may nagpapakilala ding si UP Professor Jokno na binanata naman itong si Escudero dahil sa hindi nga po pag-aksyon agad sa impeachment complaint against kay Vice President Sara. So dito mo makikita ngayon na talagang joint force itong mga anti-Duterte, mga makakaliwa, no, at mga ambisyoso na gusto sila ay maging presidente sa 2020 at ayaw nila na may kalaban po sila, no? Siyempre, sino kasi yung kalaban na malakas? Si BP Sara lang talaga, mga kababayan po natin. Okay, mamaya ka na Bongbong Marcos sa flood control ha. Balikan kita maya, no? Hindi pa tayo tapos dyan. Okay, pakinggan natin mga kababayan, no? Itong naging statement nitong si Martin Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House. Ayun, no, di ba sinasabi nila na dapat respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. At ang Supreme Court, yung last and final arbiter. So, kumbaga, siya yung magbibigay ng husga kung sakaling may mga constitutional issues na hindi nare-resolve pa. So, ang lalapitan ay ang Supreme Court. Pero, bakit ayaw nila respetuhin at sundin ang utos ng Supreme Court? So, kung ayaw nila, o sino pa yung magbibigay ng final na decision sa mga unresolved issues? Di ba? Ang kababayan natin. So, alam mo, nung sinasabi nila dyan sa Senado, no, hinahamon nila yung kampo ni BP Sara na kung gusto niyang questionin itong proseso ng impeachment, no, yung butuhan na nangyari po sa House of Representatives, ay malaya po sila na lumapit sa Supreme Court. At sabi nga ng mga senador, pwede natin antayin ang desisyon muna ng Supreme Court, no? Kung ano yung magiging desisyon, ano yung magiging hatol, tsaka tayo gumalaw, pero nagmamadali nga po kasi forthwith daw. And sabi naman ng mga kongresista,
pwede naman yan, no? Na ituloy muna nila habang inaantay ang desisyon ng Supreme Court. At kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, respetuhin na lang. So ito na nga, no? Dahil medyo mataas ang kanilang kumpiyansa na sila ay papanigan ng Supreme Court, nagulantang po sila. Dahil ang naging desisyon ng Supreme Court ay pabor kay Vice President Sara at inanunsyo na unconstitutional itong impeachment. Ngayon hindi nila matatanggap, mga kababayan. At gusto nila ngayon na mas mataas po sila at kilalanin po sila na mas makapangyarihan no kaysa Supreme Court. Pero ang totoo dyan is pantay-pantay naman po eh. Sige. The voice of the people in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Katumbas ng 150 million each. Dapat sinabi niya rin dyan, mga kababayan natin. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court... Grabe yung mga to, no? Grabe sila kadesperado talaga na talagang gusto nilang mapa-impeach itong si Vice President Sara. So, ganyan po sila kadesperado ngayon, mga kababayan po natin. So, sinasabing unfair daw yung naging desisyon ng Supreme Court. So, anong gusto nila, no? Sila po yung masusunod, mga kababayan. Diba? Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Yan na po, mga kababayan po natin. Ang sinasabi niya nga, na kagaya ng Presidente at Vice President, itong mga justices ay mga impeachable officer, no? Mga impeachable officer daw po itong nasa Supreme Court. So, yan na po yung gustong iparating ni Martin Romualdez. At tila ba, no? Dalawa lang yan, no? May konting pagre-remind at pananakot sa mga nasa Korte Suprema na pwede nila gawing impeach, pwede nilang i-impeach itong mga justices, no? Na nagdesisyon sa unconstitutional na impeachment ni Vice President Sara. Grabe yung mga to, no? So, dinadaan nila sa pananakot. Parang nangyayari po sa mga Duterte allies, no? Na marami na po eh. Si Roque, si Pastor Kibuloy, no? At iba pa. At ang iba nga, pinili na lang na manahimik at suportahan na lang itong si Martin at pakaalyado ng mga Duterte dahil takot po sila, no? Na mawalan po sila ng pundo. So, ang kanyang pananakot, kaso, no? Pundo. So, yun ang mawawala sa'yo kapag hindi ka sumuporta sa kanya. So, takutin ka, of course, kaso lalabas. And ngayon sa mga taga-Korte Suprema is impeachable daw. Pero palagay ko, no, mga kababayan po natin, kung ikaw ay humihingi ng siguro reconsideration dahil nag-file ka ng motion for reconsideration, diba dapat makiusap ka? Pero ikaw na nga yung humihingi ng reconsideration tapos ikaw pa yung mananakot sa Supreme Court. So, ito po mga kababayan po natin is a big challenge doon sa mga justices ng Supreme Court. Kung paano po sila mag-react doon sa MR na final, no, ng mga anti-Duterte pro-impeachment pagkatapos po silang bantaan at takutin na sila ay mga impeachable officers. Leila de Lima, ito pa lang narinig ko, dalawa pa lang eh. So ayaw ko mag-name drop kung sino pa dahil ito pa lang yung narinig ko. Martin Romualdez and si de Lima pa lang ang nagsabi na pwedeng ipa-impeach ang mga justices. At sabi nga ni de Lima, no, pwede daw wala muna ang Supreme Court kung i-impeach daw po itong mga justices. Nababaliw na talaga yung mga ito. Alam mo, may nabasa ako ng mga post sa mga comments, no, na itong si Martin daw at itong si Kim Jong-un, no, ng North Korea ay magkamukha daw. Sabi ko, hindi naman. Siguro sa ugali.
sa ugali sila pwede, no? Na gusto nila na ang lahat ng mga Pilipino ay maniwala sa kanilang kagustuhan at pati ang Supreme Court, Senador, no, si Bongbong ay maging sunod-sunuran dito po kay Martin Romualdez. So mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento dito sa sinabi ni Martin Romualdez? Pwede ba na daanin sa pananakot, no? At sabihing impeachable kayo kung ang magiging decision ay hindi pabor sa kanila? Pwede ba yon? Sa akin hindi siguro pwede. Mga kababayan natin. So ayan, bukas po yung ating comment section sa inyong mga komento at opinion. Grabe yung binulgar ni Congressman Onga ba? So ayan po yung mga next na pag-uusapan natin. Maraming salamat and God bless mga kababayan.